Sarap magpatakbo dito. Ganda oh. Ngayon lang ako nakadaan dito ng maliwanag. Goods na goods siya for picture taking talaga. Ito yung mga upuan ng mga tao. Ayan. Dumayo ng Tarlac para mag-milk tea. 40.4 km per liter. Yan na yung ating basehan. Good day mga boss, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, pupunta nga pala tayo ng Bamban Tarlac. Sa mga familiar nga pala doon sa room ng Italy yata yun. Meron kasi doon sa may Tarlac, tinatawag nilang room ng Tarlac. And yun, kung mapapansin nyo, itong setup ko ngayon sa motor natin is medyo magulo, medyo makalat. Yan, meron tayong camera holder, tapos cellphone holder, yan. Kasi nung nakaraang biyahe natin, nahirapan talaga ako. Voice command lang yung naririnig. Tapos yun, ito yung additional. Natatanggal naman lahat yan. Mula dito sa Pasay, halos 3 hours and 31 minutes ang magiging biyahe natin papunta dun sa room Tarlac. Actually, dati pa ito balak puntahan. Hindi lang talaga natutuloy. Ngayon, nagkaroon na naman ng time para makabiyahe. Dito na ako duman sa may Pamanila ulit. Tinuturo ako ni Google Map kanina sa may EDSA. Kaya lang, gatong oras, katanghalian, halos 11:04. Panigurado traffic doon. Dito sa Manila, based na rin sa experience, halos lagi ako napunta ng Panorte. Dito talaga hindi masyadong traffic. Kagabi ko lang napansin na ito palang GoPro Hero 12 ko is merong hyper view. Yung mga previous camera ko kasi hanggang super view lang. Ang kagandahan sa hyper view, mas nakikita niya tong dashboard ko at saka yung kalsada. Andito na ako sa may Manila. Nakalimutan ko mag-reset ng trip A at saka yung sa fuel consumption niya para ma-monitor natin. Tingnan nyo naman pag dito kayo sa may Manila dumaan. Mapapansin nyo wala talaga masyadong sasakyan compare sa EDSA. Tuloy-tuloy talaga biyahe nyo, medyo marami nga lang stoplight, pero at least dire-diretso. Sa EDSA kasi traffic, compare dito kahit medyo mas malayo siya kung titignan sa mapa, mas dire-diretso naman ang biyahe nyo dito. Andito na tayo sa Valenzuela. Itong daanan ng tren na yan, yung pinakapalatandaan ko. 11 km na lang makakapasok na tayo ng Malolos, Bulacan. Grabe ang init pala. Ngayon na lang yata ulit ako nakabiyahe ng katanghalian kasi kadalasan talaga lahat ng biyahe ko papuntang norte puro madaling araw ang alis, mga alas 12, alauna, alas 2, ganyang oras. Kung hindi ako nagkakamali, sa Malolos yata yung pangit yung daan, may mga butas-butas yung kalsada. Pag madaling araw kasi tayo na biyahe, lagi ako nahuhulog sa mga butas doon. Pagas muna tayo, 1 bar na lang ako. Okay na po yan, thank you po. 200 pesos. Papasok na tayo ng Malolos. Actually pag dinare-diretso to Malolos din, pero ngayon dito tayo sa may Malolos din ang labas nito pero alam ko kasi mas malayo dyan, tapos medyo traffic dyan, kaya dito tayo. Medyo malawak din pala yung Bulacan. Mula dito sa Malolos, Bulacan, 2 hours and 1 minute na lang ang magiging biyahe natin papunta dun sa Goshen Resort, o mas kilala sa tawag na room ng Tarlac. Ayan, lungsod ng Malolos, Bulacan. Nakalabas na ako ng Malolos. Actually ang layo ko na sa Malolos, pero wala akong nadaan ng mga lubak, or siguro doon yung sa may kabilang side yung tinuro ko na dapat diretso. Kasi dito sa nadaanan ko, as in maganda yung kalsada, wala talaga mga lubak. Although meron, pero pailan-ilan lang, hindi tulad nung binabanggit ko sa inyo. Welcome to Pampanga. Ang estimated na dating natin doon is 2:25 PM, pero hindi masusunod yan, gawa ng siguro kakain muna ako at hindi pa ako nagtatanghalian. Dito na ako kakain sa Jollibee sa may part pa rin to ng Pampanga para malamig, may parking naman sila. Ganda ng miyong to. Kain muna ako guys, sobrang init, tsaka 1:10 na ang oras ngayon, so sakto-sakto lang. Busog. Ayun yung motor. Tuloy na ulit tayo sa ating biyahe. Let's go. Grabe guys, sarap ang patakbo dito.
sarap magpatakbo dito sa kalsada nila. Talagang nasasagad ko yung takbo. Dire-diretso lang. Wala masyadong sasakyan. Panigurado, traffic to pabalik. Gawa ng linggo kasi ngayon. Syempre, may pasok na ulit ng Monday. Baka traffic mamaya. Welcome to San Fernando, Pampanga. Home of Giant Lanterns pala to. Nakalagay doon sa arko nila. Ang ganda ng simbahan nila oh. Ang linis. Misa de Aguinaldo Cathedral. Ganda oh. Sarap ng hangin. Hindi ako nakakaramdam ng antok kahit kakakain ko lang kanina. Or siguro dahil kumpleto kasi tulog ko kagabi. Unlike kapag madaling araw ako nakaalis, talagang kulang na kulang sa tulog. Welcome to Angeles City, Pampanga. 39 minutes na lang ang magiging biyahe natin bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin. May hinihintay ako madaanan ko, kaya lang mukhang hindi yata ako makakadaan doon. Newport ba kung tawagin? Para siyang bagong bukas na daan. Nadaanan ko kasi yun nung nagpunta ako ng Sitio Baag. Ang alam ko sa may Clark yun. Clark, Pampanga rin yung part na yun. Ito na pala yung SM City Clark. Dun sa banda. Kaya pala traffic. Parang maliit lang pala ang SM City Clark. Or siguro dun banda yung medyo malaki-laki. Ba't ba ako nasunod dun? Diretso nga pala ako. Eto na guys. Dito na tayo sa Bamban Tarlac. Mula dito sa arko nila, halos 9 minutes na lang. Makakarating na tayo dun. Ganda oh. Kailangan ko nakadaan dito ng maliwanag. Kadalasan kasi talaga madaling araw ako nakakadaan dito. And I love Bamban. Pagpasok mo pa lang dun sa may arko, liliko na rin kagad sa bandang unahan lang. Tama ba itong pinapasok ko? Parang liblib yung papasok. Pero based dito kay Google Map, ito talaga yung daan niya eh. Tapos puro bundok na yung nasa unahan 6 minutes na lang naman, nandun na. Tago pala yung room na yun. Kung commute ka pala, kailangan nyo mag-tricycle papasok dito. Kasi wala namang jeep na pumapasok dito. Goshen this way. Medyo masikip yung daanan nila Parang mga bahayan na. Sabagay, kasi yun resort kasi yun. Pero based dun sa mga napanood ko, malaki siya Wow, entrance pa lang, ang ganda ng itsura Sa po? Goshen, sa may room Tarlac. May bayad po? Opo sir, dyan na lang po sir, section kayo magbabago. Dyan na lang. Sige po. Thank you po. Magkano po to sir? 150 sir. 150. Apo. Thank you po. Sa pagpasok pa lang pala dito, may magbibigay na sa inyo ng ticket. 150 pesos. Pero alam ko sa 150 na yun, entrance lang yun. Hindi pa kasama doon kung maliligo kayo doon sa kanilang pool. Kasi meron sila doon mga swimming pool. Yan dito sa loob. 150. Bali bibigyan nila kayo dito ng ito. Kailangan nyo suotin to bago pumasok sa loob. Let's go. Kung makikita nyo yung mga pader nila ay yung mga bakod nila. Para talagang sa ibang bansa. Hanapin na lang natin yung kanilang parking lot. Sa taas pa yata. Sakto lang talaga punta natin hindi na kainitan. Dito na lang tayo. Sakto hindi na mainit. Makakapag-video tayo ng ayos. Teka, hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Dito tayo mag-umpisa sa may part na to. Ang laki May kampana sa taas. Sige, puntahan natin sa taas. Pwede kayong maupo dito para mag-picture. Yung tanaw, yung buong itsura nitong lugar. Itong pwestong to. Ganda ng view. Wow, ang ganda. Medyo makipot yung daan nila. Bawal pala yung 12 years old pababa. Bawal pala umakyat dito. For safety purposes din kasi yun. Hanapin natin yung kampana. Narinig ko kanina meron Itong ganda Itong lugar na to is goods talaga siya for picture taking. Ito pala yung swimming pool. Ang ganda pala guys. Ayan yung swimming pool nila Ba't kaya ganun? Walang naliligo. Or baka siguro mamaya pa. Yan yung kampana. Yan, ito yung kampana nila. Dito naman tayo sa tabi. Panghuli na natin tong ito. Medyo malawak kasi itong part na to. Yan. Check natin to. Ayun lang. May nakaharang. Kabilaan. Ito yung pangalan ng mismong resort. Goshen, Bamban Tarlac. Mas kilala to sa social media bilang Room of Tarlac. Pakita ko na lang sa inyo to. Kasi bawal palang tumaas. Yan. Halos ito lang naman siya. Para siyang pader na pwede kang pumunta dun sa taas. Kaya lang sarado. Grabe, ang ganda Talagang goods na goods siya for picture taking talaga. Itong part na to, coffee shop to. Yan ang itsura dito, vintage na vintage talaga. Ang gaya dito, Coliseum Park, Royal Grand Hall, Cafe Roma, tsaka comfort room. Hindi lugar yan Itong park na to is animal friendly daw. Cute may motor. Pasukin natin tong gitna. Ito yung pinaka gitna nila. Ayun, pwede palang tumaas dun sa second floor. Ayun.
Tapos ito mga katabi nila is ito yung mga tinutuluyan ng mga nagsuswimming. Nakita ko dun sa paskil nila is parang bukod yata yung bayad kapag kami mga prenup photoshoot. Bukod yung bayad, hintas tayo. Parang yung design niya is parang ito mga upuan ng mga tao, tapos dito parang may mga ginaganap dito sa gitna. Ganito yung mga napapanood ko kasi sa pelikula. Yan, dito may mga naglalaban-laban. Dito nakaupo yung mga VIP. Ayan, meron silang clock tower. Kung ano naman yung makikita nyo sa picture, yun at yun pa rin yung makikita nyo dito. Talagang maganda talaga. Sir, ang room ba originally from Italy? Yes po. Italy. Okay. Thank you po. Dumayo ng Tarlac para mag milk tea. Wala akong signal dito. So nagtanong na lang ako dito sa nagbebenta ng milk tea. So yun, confirm nga, ang room is originally from Italy. Nalilito kasi ako kanina kung Paris ba or Italy. Kung nakikita nyo naman yung background ko, grabe, napakaganda. Good siya for picture taking talaga, lalo na sa mga prenup. Pero bukod ang bayad kapag ka magpiprenup kayo, bukod ang bayad nun, hindi siya 150 per head. So yung guys, dito ko natatapusin tong vlog. Overall naman, napakaganda, nakakuha naman ako ng mga litrato. Dahil successful naman tong lakad natin, masasabi ko na naman na panibagong vlog, panibagong lugar na naman na ating napuntahan ngayong araw. So yun lang guys, dito ko natapusin. Siguro kukuha na lang ako ng ilang clip ng video para dun sa gas consumption ng motor ko. Tsaka kung ilang kilometer yung natakbo mula. Actually nagsimula nga siya sa May Manila na kanina nung na-reset ko. Dagdag na lang siguro tayo ng mga ilang kilometer. Pakita ko na lang ng isang ikot sa inyo itong Goshen Resort, o mas kilala sa tawag na Rome ng Tarlac. Mas gumanda lalo siya nung tinamaan ng araw. Tingnan nyo. Wow. Mas gumanda siya nitong natamaan ng araw, itong ibabaw. Ito si Santo. Nahiya kasi ako magpa-picture eh. Ito si Santa Claus. Ito yung clock tower nila. Let's go na pa uwi. Panigurado gagabihin na ako ng uwi dito. Habulin ko pa naman yung pinalondry ko. Naka 104 kilometer tayo. Papunta pa lang yun mula Manila. So estimated natin nasa 100 mahigit din yung pabalik ng Pasay. Tapos ang kilometer per liter natin ay papunta lang dito yan, 40 kilometer per liter. Medyo okay na rin. Sagad-sagad kasi yung takbo ko kanina. Laging nalabas ang BBA. Gawa ng sobrang ganda kasi ng kalsada. Siguro ito na rin yung aking year-end ride. December 21 na rin. So tingin ko wala na magiging set ng rides. So ito na yung aking magiging year-end ride sa palagay ko. Kakauwi ko lang. Ito nga pala yung tinakbo ng ating motor. Mula ng papunta at pabalik. Dagdagan na lang natin ng konti kasi sa bandang Manila na ako nag-reset niya kanina. 220 km. Tapos ang gas consumption natin ay 40.5 km per liter. Balikan na yan.